Mayong adlaw mga Subuanon. Ako si Jojo Bersales ug kini ang Kabilin. Karong adlaw atong tukion ang mga mugna nga naa sa mga sulod ug gawas sa mga karaang simbahan sa Sugbo. Atong bisitahan kining simbahan sa Bantayan, ang simbahan sa Sibonga, sa Argao, sa Dalaget ug sa Buloon ug ang kapilya sa Pitalo. Diin na hisulod ang mga karaang mugna pinaagi sa dibuho ug sa pagkulit. Uban niya ako ninyo karon ug atong bisitahan ang atong mga karaang simbahan. So kini mao ni siya ang retablo, no? It is made of what? Kuan ni siya kanang kahoy nga tugas ang gihimuan ni. Pero ano nasinaw man ni? Bag-on mo ra magnabag-o. Actually sa panahon ni Padre Alia, which was siguro around 2000 lang, gipa-varnishan man niya unya gipapinturahan pud niya ang kaning mga columns. Muna mura na siya faux marble na. Pagka 1863, pagkahuman sa simbahan, diha na gid ni siya ang kaning retablo. Sa original pa ni nga nagtukod aning simbahan na. Unya sa original niya wa kini painting. Why? Wala siya Kahoy ra gid makita ang grano. kahoy ra siya unya gipang-highlight lang ang mga edges niya. Pero wala gid ni siya kaning murag faux marble nga pintura. Naalang siya ordinary nga varnish niya itompod. Original gid ni siya. Original gid ni siya, wala gid ni siya Ang mga mausab. santos, Ang mga santos mo ni siya ang mga deboto sa mga taga-Bantayan. Ang topmost ani niya like in any other kanang mga parokya mo gid ang patron. So ang patron sa parokya mo si San Pedro man, so mo nang naa sa top niche. Unya kanidayon Our Lady of the Holy Rosary, unya ang angad do sa kilid si San Damaso, gibutang siya ngadto nga side kay siya may patron sa diri nga side pod sa Binawbaw. Ang Binawbaw kanunay man siyang magsunog ba, so gibutang siya ngadto kay patron saint man kuno siya sa kanunay sunog. masunog. Oh. Nya on the other hand, ang kaning naa sa right side nato mo ni si Roque. San Roque. Nya si San Roque nag-face pod siya sa Barangay Suba kay ang Suba pod kanunay man siya hugpaan og kanang kuan mga sakit, kanang mga pestilence ba. Patron saint sa pestilence. patron saint sa fire. Sa pestilence. Kining berhen sa tunga, ivory na siya, garing. Garing na siya pero ang nakakuan lang ani niya karon dili na original na ang kanang ulo niya ug ang iyang mga kamot tungod kay siguro mga 20 years ago gikawat manggod ang original niya. Pero that's still ivory now. Bag-o lang That's ivory. no longer ivory. Kahoy na lang siya niya, gipintalan na lang siya og puti. Unya kining design is called what? Baroque Rococo. Naagid siya sa Baroque Rococo gid nga kaning nga style. Decorative gid kayo siya. So unsa may purpose gid sa retablo? Ang Doon na ba siya catechetic role? Or Naagid na doon siya catechetic papel sa role simbahan? kay ang mga Katoliko god dunam gid tay mga imahen gid no niya. Ang kaning mga imahen, these are not actually just ordinary images no, but we venerate them niya. Mao ni sila murag representation sa mga santos o representation pod ni Kristo nga mooy atong giampuan gyud. Ang katong naa sa langit mo atong giampuan pero representation na ni sila. So gi-venerate nato sila. Aside from the retablo, sa kilid sa simbahan sa Bantayan, makita nato dunay mga relieves, no? Reliefs. This is very unique in Cebu. In fact, si Ricky Jose, which is an authority in churches bitaw, in Philippine churches, niingon gid siya nga dire ra gid siya nakakita sa Bantayan og kanang simbahan nga daghan kaayog mga relieve nga bato pa gyud nga mga relieve. So original gid siya sa Bantayan niya. Diri ra nato makit-i nga daghan kaayo. There may be hundreds of them niya. Ang uban ani nga mga santos so ana gyud ta kaila, like for example kani we are having a hard time kung kinsa ni sila pag identify ani kay Na siya plate, nameplate. na siya nameplate unta pero dili naman nato mabasa. Although ang uban ani ato pa ni silang ma-identify pero siguro ang pinaka-unique ani na adere mura siya carving sa ni Saint Anthony of Padua. Kana si Saint Anthony of Padua kuan man na siya Franciscan saint na siya, daghan kay nag-venerate ana niya. Ang pinaka-unique ani niya kay sa vision sa baby Jesus, ang iyang nakitaan kay Santo Niño de Cebu, kay kulot ug buhok no niya, unique gid kay siya. So ari ra gid na nimo makita sa Bantayan. Ang simbahan sa Bantayan
natukod around 1830s to 1850s. Apan ang parokya sa Bantayan, dugay na kini mao kini ang primerong parokya sa Sugbo nga natukod. Apan dili ilawom sa Diocese sa Sugbo kundi sa kaniay Diocese sa Manila. Inyong makita sa Luyok Anako, mga carvings, mga ukit sa kilid sa bongbong mismo sa simbahan. Unique kini sa mga simbahan sa Sugbo. Maura ni ang simbahan nga pinakadaghan ang nakulit nga mga imahin nga nag-alirong gyud sa mismo niya nga istruktura. Gamit sa pagkulit ang bato nga gasang o gitawag og manunggol.